iba, hindi ako masyadong mahilig manood ng TV. Pero now and again, nanonood ako ng TV kapag meron akong gustong panoorin. So lately, I want to watch the life story of Manny Pacquiao kasi alam ko they come from a humble family that has nothing, you know. And through Pacquiao's success in boxing, nag-improve yung buhay nila, gumanda talaga. You can see it and watch it in TV. So, eto yan guys. Alright, magpakailanman. And they talking about, they gonna show us the life story of Manny Pacquiao. Si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay. So, ayan guys. So, nag-start akong manood nito. Sa kanyang kakaibang liksi at kami sa pagsuntok. Pero parang kailan lang na walang naniwala sa kanyang kakayahan, maliban sa kanyang pamilya. Parang kailan lang nang minsan siyang maliitin at pagsabihan walang mararating sa pangarap niyang maging isang magaling na boksingero. Ngunit dahil sa ibayong pagsusumikap at determinasyon, unti-unti niyang pinatunayan ang sarili at tuluyang pinatahilig ang mga kaaway. At bagamat sa simula ay may pag-aalinlangan ng kanyang ina sa napili niyang larangan sa bandang huli, di lamang pamilya niya ang nakinabang, kundi ang buong bansang Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod at di mabilang na karangalan na napamulan. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Manny Pacquiao. So, ayan guys. Suntok sa pangarap na bukas. Panoorin nyo to. Ginampanan ni Mark Anthony Fernandez as Manny Pacquiao. So, pinanood ko to guys. So, yan ang pinakumpisahan guys ng kanyang pagdidepende, pagtanggol ang isang babae. At nakipagboxingan siya. Ayan. Ayan guys, so makikita nyo, ang kanyang pumapil na ina na Mami D ay si Elizabeth Oropesa. Panoorin nyo to guys, napakaganda. Kaya lang, ang problema kasi dito, 18 lang siya, bawal pa siyang lumaban talaga sa talagang tunay na talagang labanan. Unless napirmahan ng kanyang magulang, ang kanyang papers para siya makalaban. Dito rin yung nakilala si Jinky Pacquiao. Kasi bumibili siya ng damit. Pagkatapos kulang pera niya, binigyan siya ng discount ni Jinky. Tapos yun, nagkakilanlan sila hanggang sa maging magnobyo. Sobra-sobra na yung discount na binigay ko sa inyo. Jinky. Itong scene na to guys, pinakikita kasi na ayaw ni Junisha na lumaban si Manny Pacquiao. Siyempre, anak, ayaw mo masasaktan sa ring. Baka sakali maahong umuwi natin. Hindi na rin yata niya matatanggap na ang buhay ko nasa ring niya. Kahit anong pakiusap ang gawin ni Manny, sadyang nagmatigas si Aling Josefa. Kaya't nagdesisyon siyang bumalik na lang ng Maynila. O, sakay na kayo, alas na tayo. Pantalaan. Pagkakas na yung kargada, pagkakas lang. Pagkakas na yung kargada nyo, pagkakas lang, alas na tayo. O boy, ginagawa mo dito. Sinabibigay ni nanay. Ano to? Pagkakas lang, kargada, pagkayos. Yes, pinirmahan nyo yung papel na kailangan ko. Yan guys. Pinakita na pumirma na si Junisha. Pinagbigyan na ang kagustuhan ng anak na lumaban sa ring. Pasensya na. So guys, sa part na to, yung nag-doubt siya sa sarili niya. At ng mga pag-iinsayo ko, matutunguhan ba? Ayan ka na naman. Pinaghihinaan ka na naman ng loob. Parang nakawala na kasi ako ng pag-asa minsan. Alam mo, basta marunong ka lang maghintay at magtiyaga, sigurado ako lahat ng paghihirap mo may pupuntahan. Sana nga. Ngayon guys,
Welcome to Mary's Life in Australia. Sineshare ko lang sa inyo sa magpakailanman na TV show sa YouTube. Ito ang unang-unang laban ni Manny Pacquiao. Ngayon, according sa story, itong guy na to, ano yan eh, he belittled Pacquiao na hindi raw magiging boxer dahil maliit, mukha daw mahina. Yan ang first fight niya. Paano ka naman magiging boksingero eh? Wakan lang pa. Ayan, tumaim sa kanya yan guys. Ngayon, ito ang fights niya. Diyan sa lalaki na yan. Nanalo siya sa fights na to. Natalo niya yan. Ayan guys, yan. Diyan siya una na na-recognize sa pagkapanalo na yan. Tapos nagkasunod-sunod na ang mga laban niya. Mula noon ay hindi na lumingon si Manny. Sunod-sunod ang kanyang tagumpay. Pero sa lahat ng ito, hindi nag-alala ang kanyang ina. At yan ang nasundan pa ng sumunod na laban pero ginanap sa Bangkok. Kaya panoorin niyo talaga to sa YouTube. Magpakailanman, suntok sa pangarap na bukas. Tungkol sa tunay na buhay ni Manny Pacquiao. Dito makikita nyo na mayroong clip ng tunay na laban. Ito yung pangalawang laban niya sa Thailand. Yan ang tunay na clip. Ayan. Tignan nyo. Ayan, nanalo na naman siya. Ang mahirap na pamilya, biglang naging sikat dahil sa pagbaboxing niya. Ayan, it's a true to life story guys. Ayan guys, interview niya. Magbakasyon lang yun eh, di ba? Nag-ensayo ka sa gym Look at him din. isang araw, bigla kong kinausap ng promoter yung boss ko. Tapos, nung isang champion na Who would have thought? yung kalaban niya may nagkaroon ng cut yung kalaban niya sa kilay, hindi pwedeng lumaban. Kaya He was only 80 na mag-start siya. Substitute ka lang? substitute Hindi doon ikaw sa talaga yung championship. kalaban ni Lidwaba? In life, really, stay humble. Kasi, life change, you know? Nagbabago talaga ang buhay. People that put him down in the past, look at him now, where he is. Huh? Everyone looking up, champion boxer ng Philippines, Manny Pacquiao. Later on, I'll show you a little bit of film clip of what his life like now is. Malikot, suntok ng suntok sa hangin. Hindi ko mamsoy, hapit na niya. Tama ng edad na konti, baka mag-boxer siya. It wasn't long before Street Fight was replaced by the desire to fight in the local boxing clubs, where he met his first trainer, his uncle Del. Since his interest, it took him in. We would regularly I can sense he's interested in boxing. Nung kasama doon and so gonna zone to the plaza or the basketball court nearby. Nag-explore. ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Kita nyo guys, when your lifestyle change, financial change, even your looks change.